Isang maliwanag na pagbati, ito ang Samsal Connect, bringing your co-op closer to you. Pag-uusapan natin ngayon ang Anti-Obstruction of Power Lines Act o ang Republic Act 11361. Nakasaad sa batas na ito ang patuloy at maaasahang pamamahagi ng kuryente, ang proteksyon ng integridad at mga kaukulang parusa sa paglabag. Ano-ano nga ba ang mga gawaing lumalabag sa RA 11361? Ang pagpapalipad ng saranggola malapit sa linya o tore ng kuryente. Ito ang pangunahing sanhi ng pagkakaroon ng tinatawag na power interruptions dahil maaari itong bumuhol sa ating mga linya na nagiging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Pagsisiga malapit sa linya o tore ng kuryente. Ito ang dahilan ng pag-ionize ng hangin sa paligid ng linya na nagiging konduktor sa pagitan ng mga kable na umaantala sa pagdaloy ng kuryente. Pagkakabit ng antena sa ilalim ng linya o tore ng kuryente. Gayon rin ang pagpapatayo ng bahay o estruktura. Ang pagdikit sa linya ng kuryente ng mga bagay tulad ng bakal o kahoy ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Naway naliwanagan tayo patungkol sa Anti-Obstruction of Power Lines Act o ang Republic Act 11361. Para sa inyong mga katanungan, tumawag sa mga sumusunod na numero. At para updated ka sa ating announcements at public advisories, i-like at i-follow ang aming Facebook account. Si Attorney Romel Agan, te asegura con ustedes que el Samselco te hace todo el manera para darle barato y buen servicio de corriente na todo vivientes del ciudad de Zamboanga. Let us all unite and do our share in helping Samselco become great again and ensure that our beloved city will have a more reliable and stable power supply. Hanggang sa muli, ito ang Samsal Connect, bringing your co-op closer to you.